The Newsday continues here on One News Now. I'm Pauline Berzosa. The National People's Coalition, or NPC, removed suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo from its roster due to her alleged links to Pogos. NPC Chairman Tito Soto said the political party will not tolerate any unlawful acts or actions that will undermine their principle. NPC Tarlac Chairperson and Governor Susan Yap petitioned for Guo's removal from the party. Guo is under preventive suspension due to complaints for graft and qualified human trafficking of Pogo workers. It wasn't just Chinese nationals that authorities rescued from the illegal Pogo hub in Porac, Pampanga. They also found and rescued 14 animals that were malnourished and dehydrated. Mobile Journal Denise Valdesancho has the story. Hindi lang mga Chinese worker ang natagpuan sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pero kung ang mga Chinese na yan na-deport na, paano naman ang mga rescued animals na natagpuan kasama nila? 14 na pets ang natagpuan ng mga otoridad nitong Lunes sa isang inabandonang Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pumunta yung Presidential Anti-Organized Crime Commission sa POS, nangihingi ng tulong. So, ayun, and then our team saw na yung mga condition nga ng animals, napabayaan talaga sila. More than a week na walang tubig at pagkain. Extremely malnourished at dehydrated kung ilarawan nito ni Philippine Animal Welfare Society Executive Director Ana Cabrera. Tinatayang mahigit 10 araw na walang kain o inom ang mga rescued animals. Yung isang aspen, nagdig in na yung collar sa leeg. And meron siyang wounds. Tapos isang husky mix is meron siyang limp. Binlad test yung mga dogs, lahat sila may various forms of either anemia or liver problems. Sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, gumagawa na sila ng manhunt upang mahanap ang may-ari. Palagay raw nila ay kinupkop ang mga ito bilang alaga. Kompleto kasi sila lahat doon eh. Meron silang mga facilities, siguro pati pets. Kumuha din sila. And obviously, bumili sila ng mga purebred pets, aside from aspens din na nandun. Kasabay ng pagputok ng balita, nagdagsaan ang mga may interest na mag-adopt lalo na sa mga purebred dogs. Pero hindi raw basta-basta ang proseso nito. Nice naming paalala na yung mga nare-rescue namin, lahat ng nare-rescue namin ay kinakapon when they're healthy enough. So hindi nila pwedeng pagkakitaan or i-breed itong aso, and we have always been known for our stringent screening methods. Bago nga mag-adopt, ensuring that the pets are healthy comes first. Kaya kung nais mong makatulong, aside from the cash donation, we need yung spot-on treatment for tick and fleas. Medyo may kamahalan yun. Or anything that will help us buy the medicines and the treatment. Laging tatandaan, pets are family, hindi merchandise o kaya status symbol. Kaya't maging responsable sa pag-aalaga. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. The Justice Department says Arnie Teves's movement remains restricted in Timor-Leste. This despite Teves's release from house arrest last Friday. According to the DOJ, the expelled lawmaker will not be allowed to fly out until a final ruling on his extradition is released. The agency says the court in Timor-Leste may decide on the case next week. Teves has been tagged as the mastermind of the assassination of Negros Oriental Governor Roel Degamo and 9 others. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. You're still watching One News Now. I'm Pauline Berzosa. The southwest monsoon, or Habagat, continues to affect the western section of southern Luzon.
Palawan may experience scattered rain showers. Metro Manila, Cavite, Batangas, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro may also expect isolated rains. Easterlies, meanwhile, may trigger scattered rains over eastern Visayas, Surigao del Norte, and Dinagat Islands. The rest of the country may also experience rains due to localized thunderstorms. Japan trumped the U.S. on the last day of the Volleyball Nations League Manila leg yesterday. The fan favorite impressed the 12,000-strong crowd inside the Mall of Asia Arena after sweeping the U.S. in 3 sets. This is world number 4 Japan's first win against the U.S. after 18 straight head-to-head losses. The top 8 teams that will proceed to the quarterfinals are Slovenia, Poland, Italy, and Japan, as well as Canada, France, Brazil, and Argentina. These teams will battle it all out in Lodz, Poland on June 27 and 28. Just last week, we celebrated National Disability Week, and among those who should be admired is a young girl from Sagay Negros Occidental who, despite having no hands, excels in drawing. Mobile Journal Marimon Reyes has the story. Sabi nga, sky's the limit pagdating sa mga pangarap. At pruweba nito, ang isang estudyanteng kahit may disability ay tuloy sa kanyang pangarap na maging mahusay na artist. Ito si Kim Guanzon, isang budding journalist mula Sagay City, Negros Occidental. Siya rin ang editorial cartoonist ng kanilang school publication at sa bawat guhit niya, may mahalagang mensahe itong pinaparating tungkol sa mga isyong panlipunan. Pero puwera sa kanyang detalyadong mga drawing, mas nakaka-inspire pa dahil ginawa niya ito kahit wala siyang mga kamay. Ipinanganak kasi siyang mayroong orthopedic disability pero hindi ito naging hadlang sa interes sa pagdodrawing. At pasalamat siya sa isang guro na naniwala sa kakayahan niya. Nasimula po ako mag-guhit nung 4 years old po ako. Sumasali pa ako sa barangay namin ng poster making contest. Doon po nasimula ang lahat. At saka nung nag-high school na po ako, yung teacher ko po, sinabihan niya po ako na sumali sa contest, sa journalism po. Bukod sa mga editorial cartoon, nagsisketch din siya ng portraits at gumagawa ng abstract art. Nanalo na siya sa ilang kompetisyon sa pagguhit. Sa simula ay takot at walang kumpiyansa sa sarili si Kim, pero nakakuha siya ng lakas ng loob sa suporta at pagmamahal ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ayon naman sa kanyang tatay, kahit limitado ang materyales na meron ng anak niya, labis ang paghanga niya sa talento nito. Yun nga lang, sabi ni Tatay Rosendo, kalaban pa rin ni Kim ang mapanghusgang mundo. Abusin sila sa mga tao nga may kapansanan nung sila. Maraming akong ipagkakaman nga. Yung mga bagay po na para sa kanya po ay makaabala po sa akin or makahadlang po sa aming may mga PWD po. Sabi niya po na baka po yung mga abuso po ng ibang tao, yun po yung isa pong problema po na makakahadlang sa amin, yung sigahan po kami at yung bigyan po ng limitasyon yung kakayahan namin. Ngayon ay malapit nang graduate sa senior high school si Kim. At sa kolehiyo, plano niyang mag-aral ng arkitekto o kaya naman ay mag-abogado. At wala siyang nakikitang dahilan para hindi ito matuloy. Kaya naman mensahe niya para sa kapwa niya PWDs, Huwag po sila titigil na matuklasan yung talento na ibibigay ng Diyos para sa kanila. Kasi po, I believe po na may purpose po tayo dito sa mundo. Hindi po ito lang na makamit yung mga bagay na gusto namin abutin. Lalo na po yung mga pangarap namin sa buhay. Katulad lang din po kami sa ibang tao na kumpleto. wala raw imposible sa taong masikap at kailangan lang ding maging bukas ng lahat para kahit mga PWD ay mabibigyan ng sapat na oportunidad. Mobile Journal Marimon Reyes po, hatid ang muka ng balita. And those are the top stories of the hour. I'm Pauline Verzosa. We are One News.